Do you walk by faith? Ikaw ba'y lumalakad ayon sa pananampalataya? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Sir Felipe Kaligiran. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating mga devotions. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol na kay Abraham. So, nitong mga nakarang araw po, tinapos natin yung mga devotions natin patungkol kay Noah. So, ito po yung genealogy of Jesus Christ. Ito po yung from Adam to Christ. Dahil meron pong pangako ang Diyos, yung Genesis chapter 3 verse 15, na mula sa binhi ni Eva ay ipapanganak ang Messiah at yung Messiah na yun ang siyang dudurog sa ulo ni Satanas. Now, ito pong genealogy ni Jesus Christ, ito po yung salinlahi ni Jesus Christ. Ito po yung pangako ng Diyos na mula sa binhi ni Eva, ipapanganak ang Messiah. So, trinitrace po natin yung genealogy ni Jesus Christ, pabalik kay David, Abraham, Noah, and Adam. Ngayon po, si Noah po ay merong tatlong anak. Yung tatlong anak na lalaki ay si Ham, Shem, and Japet. Si Shem po ang pinili ng Diyos na pagdaluyan nung salinlahi ng ating Panginoong Jesucristo. So mula kay Shem hanggang kay Tera, ipinanganak po si Abraham. Si Abraham po ay nakatira sa modern day ngayon ay sa Iraq, no? Sa land of Ur. Now, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi po sa Genesis chapter 12, the Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." So sabi ng Diyos sa kanya, basahin ko po sa Tagalog, "Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Hindi mo alam kung saan yon, pero huwag kang mag-alala, ituturo ko sa iyo. Basta manampalataya ka lang." Sabi dito, "I will make you into a great nation and I will bless you. I'll make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you." At lahat ng mga bansa, lahat ng mga people groups sa buong mundo ay mapapagpala sa pamamagitan mo. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. God calls us to walk by faith. So, kung paano po tinawag si Abraham na ng Diyos na lumakad sa pananampalataya, ay ganoon din po tayo tinatawag ng Diyos. Hindi naman po sinasabi ng Diyos sa atin ang future. Hindi naman po sinasabi sa atin ng Diyos yung detalye kung anong mangyayari sa hinaharap. Tingnan niyo po sa buhay ni Abraham. Si Abraham, kung isipin niyo, parang nananahimik na siya, no? Meron siyang sariling pamilya, sariling community, sariling bansa, sariling lugar. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, the Lord had said to Abram, "Go from your country." Iwanan mo yung sarili mong bansa, sarili mong lupain, "your people and your father's household to the land I will show you." Kung ikaw, magtitiwala ka ba sa ganitong klaseng panawagan na okay na yung buhay mo, no? Kumbaga, satisfied ka na. Nandiyan na lahat ng pangailangan mo. Tapos tatawagin ka ng Diyos, sasabihin ng Diyos, "Sumunod ka sa akin, iwan mo lahat yan, sumunod ka sa akin, at dadaling kita sa isang lugar na ituturo ko sa iyo. You don't have to know everything. Basta ituturo ko sa iyo." Now, ganyan po tayo tinatawag ng Diyos. God calls us to walk by faith. Yung faith po kasi importante po yun eh. Yung faith po kasi ito yung pagtitiwala sa Diyos na, "Lord, I don't know the future, but it's enough for me that you know the future." Sapat na sa akin na alam ko kung saan mo ako dadalhin. Sapat na sa akin na alam ko kung saan mo ko pagpapalain. No? Now, si Abraham po, sabi sa Hebrews chapter 11 verse 8, "By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went even though he did not know where he was going." Hindi niya alam kung saan siya papupunta pero sumunod siya. Ang tawag po doon ay faith, pananampalataya. At tayo po ay tinatawag ng Diyos na manampalataya sa Kanya. Yung kampante ka, yung lubos ang iyong pananalig sa Diyos na alam mo na ang pagdadalan sa iyo ng Diyos ay mabuti. Kahit hindi mo alam exactly kung ano yon o kung saan yon.
So yan po ang buhay Kristiyano. We don't know the future. Basta sumusunod lang tayo sa ating Diyos. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa hinaharap. We don't know the detail. Pero nagtitiwala tayo sa Diyos na, Lord, kayo ang aming Ama na nasa langit at kailanman di nyo kami dadalin sa isang lugar na aming ikapapahamak. Kung paano po tayong mga magulang ay meron tayong plano para sa ating mga pamilya, sa ating mga anak. Yung mga anak natin, they don't have to know everything. Sapat na alam ng mga anak natin na mahal natin sila. Ganon din po sa ating Diyos. Sapat na mahal tayo ng Diyos at yung Diyos ay mabuti. Kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, yun yung pinakamainam para sa atin. Pangalawa po, God knows the destination. Sabi po ng Panginoon dito sa Genesis chapter 12, sige, iwan mo lahat yan, Abraham. Yung pamilya mo, yung ama mo, yung father's household mo, yung lupain mo, to the land I will show you. To the land I will show you. Meron akong specific na lugar na pagdadalan sa iyo, Abraham. At doon kita pagpapalain. At your name will become great. And many nations will consider you as their father. Ikaw yung magiging ama ng mga bansa. Now, sapat na po sa ating buhay pananampalataya, no? Sapat na po na alam natin, na alam ng Diyos kung saan niya tayo dadalhin. God knows the destination. Hindi ko po alam yung mga sitwasyon natin ngayon, no? Pero marami siguro sa atin ako confused. Lord, ano ba? Nasa crossroad ako. Saan ba talaga ako patutungo? Ano ba talagang gagawin ko sa buhay ko? Saan mo ba ako dadalhin? Siguro sa inyo, marami sa inyo yun yung katanungan. Lord, saan nyo ba ako nais pumunta? Ano bang gusto nyo mangyari sa buhay ko? Na mga kapatid, sometimes ginagawang klarado ng Diyos. Sometimes nililinaw ng Diyos yung kanyang mga plano para sa atin. And sometimes hindi. Sometimes you just have to walk by faith. Sometimes you just have to believe that God knows the destination and that should be enough. At para po sa akin, no, yun po sapat na alam mo, na alam ng Diyos. Hindi na natin kailangan ng detalyadong plano. Na Lord, I want the detailed plan, ha? Gusto ko ng blueprint. Lord, gusto ko ng step by step, week by week progress, no? Year by year, day by day progress. Hindi po ganoon Kapag gusto nating malaman lahat bago tayo sumunod, hindi po pananampalataya yun. Nagiging sigurista lang talaga tayo. At yung pagiging sigurista, hindi po gusto ng Diyos yun. God wants us to walk by faith. Yung nagtitiwala tayo sa Kanya, hindi sa sarili nating kaalaman. Alam niyo po yung pagiging sigurista natin, yung kailangan mo ng makita muna natin. Ang tawag po doon ay walking by sight, no? May verse po niyan actually sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Ito yung Christian life, mga kapatid. We don't walk by sight. We walk by faith. Sabi po dito 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith. Naglalakad po tayo, naglalakbay tayo, nananampalataya sa Diyos, even though we don't know the future. We don't walk by sight. Sa Tagalog po, sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. And I hope, mga kapatid, magbigay ito ng assurance sa atin. Hindi man natin nakikita yung dulo, yung future, yung destination. Sapat na po sa atin na alam natin na yung pinagdadala ng Diyos sa atin ay mabuti. At siya ang nakakaalam noon. Pangatlo po, God blesses those who follow. Pinagpapala po ng Diyos yung mga sumusunod. Sabi po rito sa Genesis chapter 12, I will make you into a great nation. So si Abraham, may pamilya siya. Sinama niya yung pamangkin niya, si Lot. Sa susunod pag-usapan natin, sino ba si Lot? So, sabi rito, I will make you into a great nation and I will bless you. Abraham, hindi kita pagpapalain sa lugar kung nasaan ka. Kailangan mong umalis dyan. Ganon din po sa atin, no? Kailangan natin umalis kung saan tayo pinalilisan ng Panginoon at kailangan natin sumunod sa Kanya. Kasi merong specific place, specific destination ng Diyos kung saan niya tayo pagpapalain. Imagine, gagawa ang Diyos ng isang malaking bansa, no? And God will do many things through the life of Abraham, tapos nandun siya sa land of Ur. Hindi sapat, hindi pwede. Hindi kakayanin Hindi pwedeng pagsamahin yung kultura ng Ur sa kultura ng gusto ng Diyos na mabuo mula kay Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, kailangan mo umalis dyan. Hindi yan yung place of blessings. You have to follow me. You have to obey me.
So God blesses those who follow. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay mga kapatid? Number one po, walk by faith. Walk by faith. Marami po tayong tanong sa ating Panginoon, for sure, no? Sa mga nangyari sa buhay natin. Pero again, mga kapatid, we walk by faith. Yung pananampalataya po, it is being certain of what we hope for. Ito yung pagiging sigurado natin sa pag-asa na meron tayo sa Diyos. Ito yung pagiging sigurado natin sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, sa pinagdadalan sa atin ng Diyos, even though we don't see them. Kahit hindi natin nakikita yung pagdadalan sa atin ng Panginoon. So, walk by faith and not by sight. Hindi sa pamagitan ng paningin. Hindi to see is to believe, Kundi to believe is to see. So you want to know the plan of God for your life? You want to see the plan of God for your life? You have to believe in order to see. Hindi po to see is to believe. Pangalawa po, trust that God knows the future. Pagtiwalaan natin na yung Diyos ang siyang nakakaalam ng lahat ng bagay, pati sa hinaharap. Tayo po mga kapatid, sobrang limited lang natin. We don't even know what will happen after few seconds right now. Few seconds from now. Hindi natin alam eh. Even after this devotion, hindi natin alam kung anong mangyayari sa buhay natin. Hindi natin hawak yung ating buhay, yung ating future. And we cannot add, sabi ng Panginoong Jesucristo, we cannot add even a single hour to our lives. Kahit nga isang segundo, hindi mo madudugtungan ang iyong buhay. Talagang sobrang limited natin. We have to trust that God knows the future. Mga kapatid, di man natin maintindihan, yung plano ng Diyos eternal. Yung mindset ng Diyos eternal. Pag nagpaplano siya, He has eternal in mind, eternity in mind. So tayo pag nagpaplano, inisip lang natin hanggang next year lang, di ba? For the next 5 years, ito mga gagawin ko. Pero ang Diyos, ang plano ng Diyos for eternity, pang walang hanggan. At hindi na natin maintindihan yon. Kung si Abraham, for sure, hindi niya naiintindihan yung detalye ng gagawin ng Diyos sa kanya, na tayo pala mga Kristiyano ay magiging mga anak ni Abraham. Siguro wala sa hinagap ni Abraham yon, no? Na yung mga Pilipino magiging anak ni Abraham sa pananampalataya. So God knows the future. Trust that He knows the future. Pangatlo po, receive God's holistic blessings. Tanggapin po natin ang blessing ng Panginoon. Alam niyo po yung blessing ng Panginoon, again, hindi po yan makakamtaan kung saan naririyan ka sa hindi kalooban ng Panginoon, sa isang lugar na hindi kalooban ng Panginoon. Pag pinapaalis ka ng Panginoon sa iyong lugar or sa ating masamang pamumuhay, masamang lifestyle, kailangan natin umalis talaga doon. Just imagine, no? Namumuhay tayo sa kasalanan tapos expect natin na i-bless tayo ni Lord sa lugar kung nasan tayo. Hindi po pwede. God blesses us where God wants us to be. Pagpapalain tayo ng Panginoon sa lugar na kung saan niya ninanais na paroonan natin. So, receive God's holistic blessings. Ano naman po yung holistic? Yung holistic po, ito po ay hindi lamang po material. Alam niyo po, pinagpala ng Diyos si Abraham ng material. No? Sagana si Abraham sa material, kayamanan, physical na kayamanan, material na kayamanan. Pero hindi po nagtapos doon eh. Holistic po yung blessing ng Panginoon. Merong material blessing, merong family blessing, merong posterity, meron pong spiritual blessing. Pinagpala ng Diyos si Abraham ng spiritually. Nagkaroon siya ng intimate relationship with God. Naging kaibigan niya yung Diyos. Yung blessing po ng Panginoon, mga kapatid, ay holistic. And I hope sa pagsunod natin sa Panginoon, as we walk by faith, matanggap natin yung holistic blessings ng Panginoon. Now, para po sa ating discussion, why should we walk by faith and not by sight? Anong kahalagahan nito? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper na video, why do Jews, mga Hudyo, mga Israelita, Muslims, lalo na yung mga Arabs, and Christians all claim to be children of Abraham? Pag-usapan po natin tong Abrahamic faiths. So, yung Islam, Judaism, and Christianity. Bakit sila lahat ay nagkiklaim na anak sila ni Abraham? So, abangan niyo po yung video natin na ito. Tayo po yung manalangin. Father God, sometimes I want to see everything clearly before I obey you. But when I think of Abraham, I see that trusting you
means taking steps even when I feel unsure. Thank you for calling people by grace and not because they are perfect. Please help me listen when you lead me, even if it feels uncomfortable or scary. Teach my heart to trust you more each day. I want to follow you wherever you lead me. I want to follow you wherever you lead. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Brother Emmanuel. Thank you very much po. At kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.